Sa likod ng bawat krimen, may mga kwentong nababalot ng hiwaga at takot. Mga pangyayaring nag-ukit ng dilim. Ito ang mga salaysay ng katotohanan na hindi matatakasan. Dito sa Dark Chronicles, sabay-sabay nating sisilipin ang mga kwento ng dilim. Mula sa labas, ang buhay ni John Parker sa Maranyang Crown Point, Indiana ay tila perpekto. May asawa at mga anak siya at ang kanyang misis na si Judy ay nagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo na nagbebenta ng Kirby vacuum cleaners. Ngunit, ang mga bagay ay hindi lagi kung paano ito lumilitaw. Noong April 17, 2003, tumawag si Judy sa 911 upang i-report na si John ay binaril sa labas ng kanilang sasakyan. Sinabi niya sa mga otoridad na nakarinig siya ng 2 putok ng baril at nakita ang isang hindi kilalang tao na nakasuot ng itim na tumakas. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa maagang buhay ni John Parker. Bahagya itong nabanggit na siya ay ipinanganak noong 1970. May isa o higit pang kapatid at naninirahan sa Indiana, United States. Siya ay nagmula sa isang puukmayang pamilya at palaging may pagka-negosyante. May pagnanais ng kalayaan, nagpapabuti ng sarili at gutom na sumubok sa mundo. Kaya hindi nakapagtataka na agad pagkatapos niyang magtapos ng high school, naghahanap siya ng mga paraan upang kumita. Ayon sa kanyang kapatid, ang unang trabaho niya ay bilang assistant ng isang waiter sa isang restaurant. Ngunit hindi siya tumagal doon. Hindi alam kung bakit si John ay nagalit sa trabaho at nagbitiw. Gayunpaman, hindi ito nakapagpigil sa kanyang mga ambisyon at hindi nagtagal nakakita siya ng bagong trabaho na hindi lamang nagbigay sa kanya ng higit na kalayaan sa kanyang mga gawain, kundi nagbukas din ng pagkakataon upang matuklasan ang kanyang tunay na calling, ang pagbebenta. Nagsimula si John bilang isang door-to-door salesman para sa Kirby vacuum cleaners. Sa simula, tinutokso siya ng kanyang pamilya, ngunit hindi nagtagal ay pinatunayan ni John sa lahat na natagpuan niya ang kanyang direksyon sa buhay. Sa katunayan, sa pagtatapos ng kanyang unang taon, siya na ang pinakamagaling na salesperson sa kanilang lugar at ipinaalam niyang hindi siya magtatapos doon. Nagtatrabaho siya ng mahahabang oras mula 12 hanggang 16 na oras kada araw at naging hindi lamang isang sales leader na kinikilala ang mga tagumpay sa mga company meetings, kundi naging isang guro din para sa ibang mga salesperson na nakakita ng mga bagong idea, inspirasyon at role model sa kanya. Dito niya nakilala si Judy, isang 20 years old na babae, ipinanganak noong October 1969 at lumaki sa Texas, sa isang puok mahirap na pamilya na may 3 anak. Siya ay isang outgoing na babae at kahit hindi naghahanap ng mga bagong salespeople, si John sa oras na iyon, pinaniwala siya ni Judy na siya ang pinakamahusay sa larangan ng pagbebenta. Sa kabila ng kanyang murang edad, hindi siya mahiyaing tao. Sa katunayan, nang siya ay isang ganap ng babae, sa pahintulot ng kanyang mga magulang ay nag-asawa sa edad na 14 at nag-divorce na may 2 anak, sina Christina at Daniel Hicks, nang makilala niya si John. Nagpa siya si John na bigyan ng pagkakataon ang matyagang aplikante at naging mentor siya ng pagbebenta ng mga vacuum cleaner. Hindi lamang nakapasok si Judy sa sales force na pinangunahan ni John, kundi napanalunan din niya ang puso ng kanyang boss. At makalipas ang ilang panahon, nagsimula silang magkarelasyon. Hindi na siguro maaaring maging mas maganda pa ang buhay ni John. Siya ay may magandang reputasyon bilang isang mahusay na salesman at trainer at may suporta pa ni Judy sa kanyang buhay at trabaho. Sa mga pundasyong ito, nagdesisyon siyang magtayo ng sarili niyang negosyo sa Michigan bilang isang sales at service operator para sa Kirby vacuum cleaners. Nagbigay din siya ng mga training sessions para sa mga salesperson. Ipinasa
niya ang kanyang mga personal na sikreto at ang sigasig na nagpasikat sa kanya sa industriya. Ang kanyang kumpanya ay kinilala bilang isa sa mga nangunguna sa lugar at palaging binibigyang diin ni John na nakamit niya ang tagumpay na ito dahil sa suporta ni Judy. Noong 1992, nang maayos na ang kanyang buhay pang-professional, nagpakasal ang mag-asawa at sa mga sumunod na taon, naglaan sila ng kanilang buhay upang ipakita kung ano ang kayang makamit ng isang mahusay na salesperson sa buhay. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae, sina Tiffany at Erica, na nadagdagan na bilang ng mga anak sa pamilya sa 4. Marami silang inilipat na tirahan, palaging sa mas magandang lokasyon at nagsimulang mag-enjoy ang mga anak sa mga benepisyong nakamtan mula sa pagsusumikap ni John at Judy. Sa simula, wala siyang problema sa mga anak ng kanyang asawa. Si Christina ay isang matamis na batang babae at si Daniel naman ay medyo hyperactive at pilyo. Ang mag-asawang Parker ay nagkaroon ng isang magandang tahanan, mga magagandang paaralan para sa mga anak, mga mamahaling sasakyan at madalas na mga bakasyon. Si John ay nakakapag-ipon ng malaking kayamanan at hindi niya ito itinatago. Sa halip, ginagamit niya ito bilang insentibo para sa mga batang salesperson na tinuturuan niya. Ipinapakita sa kanila kung ano ang maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ngunit habang tumatagal at ang mga anak ni Judy ay pumasok sa kanilang mga kabataan, nagsimulang magka-problema. Ang mga kaibigan ni Christina ay may masasamang ugali at madalas siyang mag-inom kasama nila. Ayon sa ilang mga source, gumagamit din daw ng droga. Samantala, 13 years old na si Daniel ay hindi rin nagiging maayos at tila laging galit at hindi maganda ang mga kasama. Isang beses, habang kasama ang isang grupo ng mga kaibigan, kinuha ni Daniel ang sasakyan ni John at nag-drive sa paligid ng kanilang barangay. Nawasak ang maraming mga poste ng mailbox. Kinabukasan, nagpunta si John mula sa bahay hanggang bahay, binabayaran ang mga may-ari para sa pinsalang dulot ng bata upang hindi ito i-report sa pulis. Sa panahong ito, tinawag din ni John sa paaralan ng kanyang stepson upang tanggapin ng isang reklamo tungkol sa masamang ugali ng bata. Mukhang sa pagkakataong ito, pinalo ni John ang batang lalaki na nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng 9 na taon ng magkasama, dinala ni Judy ang kanyang pamilya sa Texas upang makita nila ang simpleng lugar kung saan siya lumaki at makilala ang isa sa mga kapatid niya na naninirahan doon. Habang nasa biyahe, nagreklamo si Judy sa kanyang kapatid na ang kanilang kasal ay nagkakaproblema at pinapalupit ni John ang kanyang mga anak. Ang totoo, si Judy, sa halip na tanggapin na ang kanyang mga anak na mas matanda ay nagkakamali, ay nakipagpanig sa mga ito, na syempre ay nagpalala pa ng sitwasyon na parang isang pressure cooker na malapit nang sumabog. Kung ang lahat ay mahirap na, naging mas malala pa ang mga bagay nang magsimulang maghinala si John na ang kanyang asawa ay may relasyon sa isang empleyado ng kanyang kumpanya. Tapat sa kanyang paraan ng paglutas ng mga problema, hindi isang tao si John na nauupo at maghihintay na maglutas ng problema, kundi isang taong mabilis kumilos. Para matiyak na walang duda, nag-install siya ng mga kamera sa iba't ibang parte ng opisina at sa wakas ay nakuha ang mga hindi maipaliwanag na ebidensya na nagpapatunay sa kanyang hinala. Ngayon, gumuho ang mundo ni John at ang dati niyang masaya at magalang na ugali ay nagbago ng 180 degrees. Nagsimulang mag-inom si John at sa ilalim ng impluwensya ng alak, hindi lang siya nakipagtalo ng malupit kay Judy, kundi naging magaspang din siya sa kanyang mga anak. Pinagpag siya ng sinturon si Tiffany nang ipaalam ng guro nito kay John na hindi ito nagdala ng takdang aralin sa paaralan. Nang makita ng guro ang mga marka mula sa pagpag nung sumunod na araw, tinawag
nito ang social service upang i-report ang incident. Kapag dumating ang social worker, malinaw na ipinaabot ni John sa apat na anak na kung gusto nilang magpatuloy na tamasahin ang maranyang buhay na kanilang tinatamasa hanggang sa mga oras na iyon, mas mabuting huwag magsalita tungkol sa nangyaring pagpapalo. Totoo nga, pinagbintangan ni Tiffany ang kanyang stepbrother na si Daniel para sa nangyari at hindi ito tumanggi. Gayunpaman, ang masamang ugali ni John ay hindi lamang nakaapekto sa kanyang pamilya, pati ang kanyang mga empleyado at mga kliyente ng kumpanya ay naapektuhan sa mga pagsabog ng galit ng lalaking pinagtaksilan. Upang maglagay ng distansya sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang kalaguyo, nagdesisyon si John na ilipat ang pamilya sa isang eksklusibong lugar sa Crown Point, Indiana. Sa kabila ng patuloy pa ring pagmamahal kay Judy at umasa na sa pamamagitan ng paglisan sa tukso, magkakaroon sila ng panibagong simula. Hindi pa rin bumuti ang kalagayan. Habang nagsimula si Judy na magbago ng kanyang itsura, nagsimulang magpayat at magbago ng itsura si John naman ay pinalaki ang kanyang balbas. Nagsimulang manigarilyo at ang kanyang mga damit ay pawang mga jeans na lamang at palagi siyang abala at malayo sa kanyang mga gawain. Dahil sa kanyang kalagayan, naapektuhan ang negosyo at halos nagkaroon sila ng bankruptcy kaya't kinailangan niyang ibenta ang kanilang bangka upang makaligtas. Kumalat ang mga chismis sa opisina na may relasyon si Judy kay Jeff, ang kanan ni John. Bagamat hindi tiyak kung totoo ang mga chismis, tiyak na nagdulot ito ng maraming hindi pagkakaintindihan. Isang punto, iniabot ni Judy kay John na nagdesisyon siyang mag-divorce. Ngunit hindi magiging madali iyon. Naramdaman ni John na ibinigay niya na lahat para sa kanyang asawa. Hinango siya mula sa kahirapan, tinanggap ang kanyang mga anak. Binigyan siya ng mga luho at higit sa lahat, minahal siya hanggang sa puntong sinamba siya. Sa parehong passion na naging galit, sinimulang putulin ni John ang lahat ng pinagmumulan ng pera ng kanyang asawa. Ipinaabot niyang malinaw na kung aalis si Judy, aalis ito ng walang kahit ano at ang kanyang lihim na armas ay ang recording na pagtataksil ni Judy kay John kasama ang isang empleyado sa kanilang opisina. Ganito ang sitwasyon nung unang bahagi ng 2003 at syempre ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa ay nakaapekto sa mga anak na ang kanilang pag-uugali ay lumala ng lumala. Pati si Tiffany ay ipinaglilibang ang mga holiday dahil siya at ang isang kaibigan ay nagsimula ng apoy sa loob ng paralan. Ang katapusan ng mga argumento ay dumating noong Huwebes, April 17, 2003. Nang magpunta sina John at Judy sa isang restaurant para kumain magkasama, marahil ay sinusubukang maghanap ng solusyon sa kanilang sitwasyon o baka gusto lang nilang pababain ang tensyon. Pagkatapos kumain, tumawag sila sa bahay upang tingnan ang mga bata at inihayag na babalik sila sa lalong madaling panahon. Noong mga oras na iyon, humiling si Christina na dumaan sa opisina dahil naiwan niya ang isang notebook mula sa paralan. Pagkaalis sa restaurant, tumungo sila sa kumpanya at sinamantala ni John na dalhin ang natirang pagkain sa kanyang kaibigang si Jeff na di umano'y nagtatrabaho ng hating gabi. Dumating ang mag-asawa sa opisina sa isang liblib na industrial na lugar bago mag-alas 10 ng gabi. Pumasok sila sa opisina habang si John ay nakipag-usap kay Jeff. Kinuha ni Judy ang notebook ng anak at bumalik sa sasakyan na nakaparada sa labas. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si John mula sa opisina at binuksan ng pinto sa likuran ng driver's side ng sasakyan upang maghanap ng isang bagay. Nang biglang dalawang malalakas na putok ang narinig at bumagsak si John sa sahig ng paradahan. Agad na tumanggap ang 911 na mga tawag mula kay Judy at mula kay Jeff. Ikinuwento ni Judy na ang kanyang reaksyon sa narinig na mga putok ay magtago. Itinago ang sarili gamit ang upuan at nang itaas niya ang kanyang ulo, nakasilip siya ng isang lalaking nakaitim na damit na tumatakbo palayo sa sasakyan. Nawala ang wallet ni John, kaya't sa unang tingin mukhang isang robbery ang insidente. Ngunit habang pinagmamasdan ng eksena, mas maraming tanong ang sumulpot sa isipan ng mga investigador.
Bakit may magnanakaw na maghahanap ng pagkakataon na magnakaw sa isang industrial na lugar na walang tao tuwing gabi? Kung robbery nga ito, bakit siya nabaril muna at saka lang kinuha ang wallet sa kabila ng malinaw na nakasuot si John ng isang $20,000 na gold Rolex at iba pang madaling makuhang alahas? Bakit hindi hinanap ng magnanakaw ang mga bulsa tulad ng karaniwan sa mga ganitong klaseng pang-aabuso? Mas maraming tanong kaysa sagot. 2 basyo ng bala ang natagpuan sa lugar ng insidente. Tugma ito sa sinabi ni Judy na narinig niyang may 2 putok. Ang isa sa mga putok ay agad na nagtapos sa buhay ni John. At tungkol sa isa pang putok, walang opisyal na impormasyon. Habang puno ng tanong ang mga investigador, nagsimula silang magsagawa ng kanilang investigasyon. At syempre, ang unang tao na kinuhanan nila ng pahayag ay si Judy. Ipinahayag ni Judy na bago ang insidente, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang kanyang asawa sa isang empleyado ng kanyang kumpanya at tinutukoy niya ang pangalan ng lalaki. Bukod dito, wala nang ibang mahalagang impormasyon na maibigay si Judy maliban sa kanyang sinabi sa lugar ng insidente. Hindi rin nakatulong si Jeff. Nasa loob siya ng opisina at nang marinig ang mga putok, wala nang nangyari. Samantala, nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa tahanan ng Parker at sinagot ni Christina ang tawag, kung saan ipinaabot sa kanya na pumanaw na ang kanyang stepfather. Sa pagtanggi ng motibo ng robbery, ang mga investigador ay tumuon sa circle ni John. Simula sa isang empleyado na di umano'y may galit, inamin ng lalaki na nagkaroon sila ng isang matinding pagtatalo, ngunit sinabi niyang ito ay naresolba ng maayos. Hindi pa rito, mayroon siyang alibay na isinasagawa ng investigasyon at napatunayan. Pinalawak pa ang investigasyon at tinanong ang halos lahat ng malalapit kay John, kabilang ang mga kasosyo sa negosyo, mga nakaraan at kasalukuyang empleyado, ang kakompetensya at pati na ang mga kaibigan at pamilya ni John. Ang tanging bahagyang kahina-hinalang ebidensya ay ang ugnayan sa pagitan ng biyuda at ng general manager ng kumpanya, ngunit wala namang matibay na ebidensya. Ang asal ni Judy sa panahon ng libing ng kanyang asawa ay talagang kapansin-pansin. May mga komentong nagsasabing si Judy ay mukhang masaya at nakikipagsosyalan sa mga kaibigan, nataliwas sa inaasahang reaksyon ng isang nagluluksa. Napansin din na ang kanyang ex-husband, ang ama ng kanyang 2 anak, ay tila komportable na nagbabasa at pahayagang ng mismong libing. 4 na araw matapos ang pagpatay kay John, si Daniel, 15 years old, ay dinala para sa investigasyon dahil sa hinalang pagkakasangkot. Ang hinalang ito ay batay sa isang insidente 6 na buwan bago nang ang miyembro ng gang ay magulat sa mga pulis na si Daniel ay nagbayad sa kanila upang patayin ang kanyang stepfather na si John. Bagamat sinabi nilang hindi nila balak sundin at itinago lang nila ang pera, itinuring ng mga pulis na hindi kapani-paniwala ang kwento at kinumpiska ang pera at nag-file ng ulat ng walang kasunod na aksyon. Ngunit dahil sa kalaunan na pagpatay kay John, muling tinignan ng mga investigador ang posibleng pagkakasangkot ni Daniel. Sa ilalim ng interogasyon, inamin ni Daniel na nagbayad siya ng mga tao upang saktan si John. Hindi upang patayin, kundi upang saktan siya, tulad ng pagbasag sa kanyang mga binti. Sa kabila ng pagkakahuli ng isa sa mga kabataang pinaghihinaalang nakipag-usap kay Daniel, siya ay pinalaya dahil sa isang matibay na alibay na napatunayan sa investigasyon. Si Daniel ay pinalaya matapos ang 9 na araw dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya at sa kanyang pagiging menor de edad. Nang maglaon, nahulog ang mga isyu ni John sa mga anak ni Judy, kaya't lalong pinagtataunan ng pansin ni Daniel at nagsimulang lumabas ang mga hinala kay Christina, 17 years old. Itinanggi ni Christina ang lahat ng siya ay tinanong, at tulad ng dati, ang sinasabing plano ay nauwi sa wala. Dahil pareho sa mga kabataang ito na nagpakita ng kagustuhang alisin si John, nagsimulang mag-isip ang mga investigador kung saan nanggagaling ang pera para sa mga planong ito. At ang tanging pinagmumulan ng maaaring posibleng pag-ugatan ay si Judy. Lalong pinagtibay ng mga investigador ang hinalang si Judy ang nagbigay ng pera para sa mga planong ito.
Ang mga karagdagang investigasyon ay nagsiwalat na ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa ay malubhang humina bago ang kamatayan ni John. At lumitaw na ang isa sa mga affair ni Judy ay naging kilala. Gayunpaman, ipinakita ng mga sources na si John ay walang balak na iwanan si Judy at naghahanap ng mga paraan upang ayusin ang kanilang relasyon. Ang pangunahing motibo para kay Judy na targetin ang kanyang asawa ay tila pinansyal at natuklasan ng mga investigador na si John ay may 2 life insurance policy na nakakahalaga ng kabuuang $1 million. Sinubukan ni Judy na kunin ang perang ito pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa, ngunit tinanggihan ng kumpanya ng insurance na magbayad, na binanggit ang patuloy na investigasyon sa pagkamatay ni John. Ang pagbabayad ay lalo pang komplikado nang ang ama ni John ay manghinala sa posibleng kasangkutan ni Judy sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa kabila ng mga lead na ito, ang kaso ay na-install sa may mga tanging circumstantial na ebidensya na magagamit. Dumaan ang panahon, ngunit nagkaroon ng mga malalaking pagbabago sa loob ng tahanan ng pamilya Parker. Si Judy ay bibihirang umuwi, marahil ay abala sa kanyang bagong partner na si Jeff, ang pinagkakatiwalaang manager ni John. Sa kanyang pagkawala, ang mga nakakatandang kapatid na sina Christina at Daniel ay nag-alaga sa kanilang mga nakakabatang kapatid na sina Tiffany at Erica. Pagkalipas ng mga buwan, nagdesisyon sina Judy at Jeff na lumipat sa ibang state kasama ang mga batang anak ni John, habang si Daniel ay pumunta upang manirahan sa kanyang biological father. Si Christina ay nanatili sa bahay, ngayon ay buntis at may kasintahan. Bagamat natigil ang investigasyon, patuloy na binuksan ang kaso at regular na nire-review ang mga files upang makahanap ng bagong ebidensya. Ang kanilang sipag at tiyaga ay nagbunga ng matutunan nila mula sa bagong lead, kaya't tinanong nila ang ilang mga kaklase ni Christina at Daniel na inamin na ipinagbili nila ang isang baril sa mga ito. Ang impormasyong ito ay nagdala sa mga investigador na siyasatin ng isang piraso ng lupa na pagmamay-ari ng pamilya na ginagamit ni Christina para sa pagpapractice ng pagpapaputok. Nang siyasatin ng lugar, natagpuan nga ng mga investigador ang ilan ng mga basyo ng baril. Ang mga natuklasang ebidensya ay isinailalim sa pagsusuri sa mga laboratory at natuklasan ng isang mahalagang pahiwatig. Ang mga basyo ng bala ay tumutugma sa mga nakuha sa crime scene ni John. Noong 2007, lumitaw ang karagdagang impormasyon mula sa isang kasamahan, isang narcotics officer na nag-iimbestiga sa ex-boyfriend ni Christina na sangkot sa isang kaso ng droga at nahuli. Upang makakuha ng kaluwagan sa kanyang kaso, isiniwalat ng ex-boyfriend ang isang pag-uusap kay Judy kung saan binanggit niya na si Daniel, ang kanyang anak, ay pumutok ng baril nang tumapos sa buhay ni John. Nang harapin ng mga investigador si Christina, 21 years old, na konektado sa baril na ginamit sa krimen, mabilis siyang nagsalita. Inamin niyang binili niya ang baril at tinawagan ang kanyang mga magulang sa gabing nangyari ang insidente, na nagsabing kailangan nilang dumaan sa opisina para kunin ang mga nakalimutang takdang aralin. Inamin niyang bahagi siya ng plano na patayin si John at ang kanyang kapatid na si Daniel ay takdang maging siyang mamamaril. Nang matagpuan at maaresto si Daniel, 19 years old sa Arizona, ipinakita sa kanya ang bagong ebidensya ng ballistics at ang salaysay ng kanyang kapatid. Agad niyang inamin na siya ang pumutok sa baril kay John. Ngunit iginiit niyang si Judy, ang kanilang ina, ang utak sa likod ng plano. Ibinunyag ni Daniel na si Judy ang nag-forge ng mga tseke ng kumpanya upang makalikom ng pondo para mag-hire ng mga hitman na papatay kay John. Ang halagang nakuha ay sinasabing umabot sa $7,500. Gayunpaman, nang mabigo ang unang plano dahil kinuha lamang ng mga inupahang tao ang pera nang hindi tinatapos ang trabaho. Pinayuhan ni Judy ang mga hitman na bumili na lamang ng baril para gamitin ng kanyang anak. Dagdag pa rito, inamin ni Daniel na si Judy ang nagplano ng pag-text para makalabas sila ng bahay ng gabing iyon sa pamamagitan ng pagtawag tungkol sa takdang aralin. Inilahad niyang pinutok niya si John sa ulo at ang pangalawang putok ay aksidenteng lumabas habang hinahanap niya ang wallet ni John sa kanyang bulsa. Ayon sa mga tagubilin ng kanilang ina, ipinag-utos din sa kanya ni Judy
na umuwi ng hindi alerto ang kanyang mga nakakabatang kapatid. Isang gawaing pinadali ni Christina na pinanatili ang mga bata sa abala sa panonood ng telebisyon. Inamin na magkapatid na pinaniwala sila ng kanilang ina na biktima sila ng pang-aabuso ni John at ipinangako sa kanila ang isang mas magandang buhay na may mas maraming pera at kalayaan. Napag-alamanan din na hindi ito ang unang pagtatangka ni Judy na patayin ang kanyang asawa. Dati na niyang sinubukan na lasunin ang pagkain ni John na nauwi lamang sa isang maikling pagpapagamot kay John sa ospital na inisip na ng lahat na sanhi ng food poisoning. Ng persecution na siya ay hatulan ng habang buhay ng pagkakabilanggo na may minimum na 28 years at maximum na 35 years. Si Judy na malapit ng mag 40 years old ay hinatulan ng 33 years ng pagkakabilanggo noong huling bahagi ng August 2009. Noong sumunod na buwan, si Daniel ay hinatulan ng 23 years at noong unang bahagi ng October, si Christina na sa huli ay nag-plead guilty sa pagtulong ng isang kriminal ay tumanggap ng 5 taong sustensya. Ayon sa mga ulat ng balita, si Daniel ay pinalaya noong 2017 matapos sumali sa isang community transition court program at pinili niyang mamuhay ng tahimik pagkatapos nito. Inamin ni Daniel na halos 1 taon bago ang insidente noong siya ay 14 years old, unang tinanong siya ng kanyang ina at kapatid na tulungan silang patayin si John. Detalyado niyang inilahad na binigyan siya at ang kanyang kapatid ng kanyang ina ng pera para bumili ng pistola. Pati na rin ang mga itim na damit, guwantes at maskara upang magsuot sa araw ng krimen. Instruction din ng ina na maligo ng mabuti pagkatapos umuwi upang matanggal ang anumang bakas ng pulbura. Sa huli, inako ni Judy ang pananagutan sa pagtatapon ng armas, ang mga damit na ginamit sa krimen at ang wallet ng kanyang asawa. Harapin at hindi maiwasan, noong June 2009, 6 na taon matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, sumuko si Judy sa mga otoridad at nagdesisyong mag-plead guilty sa pagsasabuatan upang magsagawa ng pagpatay. Kinikilala ang kanyang papel sa pagpaplano, katuparan at pagtatakip ng krimen. Ay nag-plead ng hindi nagkasala sa akusasyong pagsasabuatan at pinalaya sa piyansa ilang buwan matapos ang mga pangyayari noong March 2008. Si Daniel na nooy 20 years old ay nag-plead ng guilty sa akusasyong pagsasabuatan para patayin ang kanyang stepfather at gumawa ng kasunduan upang aminin ang kanyang kasalanan at isama ang kanyang ina sa krimen. Bilang kapalit ng kanyang kooperasyon, pumayag ang prosecution na hindi siya kasuhan ng mas mabigat na krimen ng pagpatay. Bagamat siya ay haharap pa rin sa parusang 20 to 25 years na pagkakabilanggo. Ang mga kasong ating sinisiyasat ay paaalala na ang dilim ay laging nasa paligid. Naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod na mga kalbanata dito sa Dark Chronicles.